Akala mo in love ka? Pero baka attached ka lang. Maraming tao ang nagkakamali dito. Akala nila pagmamahal na yung nararamdaman nila, pero totoo, takot lang silang mawala yung tao. At dito pumapasok ang malaking problema. Kasi ang attachment, parang tanikala. Love is freedom, pero attachment is prison. At kung gusto mong malaman kung alin ka dito, stay tuned dahil pag-uusapan natin ang 5 signs na attached ka, hindi in love, ayon sa Stoic wisdom. Marami ang nalilito. Ano ba ang difference ng love at attachment? Pag love, nagbibigay ka ng kalayaan. Gusto mo ang ikabubuti ng tao, kahit hindi ka kasama. Pag attachment, gusto mong kontrolado ang tao. Takot kang mawala siya. At kung hindi mo ito ma-distinguish, ikaw mismo ang masasaktan sa huli. Sabi nga ng mga Stoics, we suffer not from events, but from our judgments about them. Madalas, hindi yung tao ang dahilan ng sakit, kundi yung maling akala natin tungkol sa pagmamahal. Isipin mo ito, kapag attached ka, lagi kang nag-aalala kung sino ang kausap niya. Kapag attached ka, parang hindi ka makahinga kapag wala siya. Kapag attached ka, nagiging dependent ka emotionally, halos mawala na yung sarili mo. Ang masakit dito? Akala mo love. Kaya kahit nasasaktan ka, kumakapit ka pa rin kasi feeling mo, mawawala ka kapag nawala siya. Pero sa Stoic mindset, walang permanent. Lahat ng bagay ay temporary. Kaya kung hindi mo matutunang ihiwalay ang attachment sa tunay na love, ikaw ang magiging alipin ng sarili mong emosyon. Sign number 1, you fear losing them more than you value them. Ang unang sign na attached ka, hindi in love, ay kapag mas takot kang mawala siya kaysa masaya ka sa pagkatao niya. Halimbawa, pag in love ka, natutuwa ka sa growth niya kahit hindi ikaw ang reason. Pag attached ka, natatakot ka na baka mas lumago siya at iwanan ka. Sabi ng Stoics, ang tunay na pagmamahal ay hindi possession. Hindi siya akin mentality. Kasi wala talagang ownership sa tao. Ang love ay pagpili, araw-araw. Pero ang attachment, takot. Takot mawala, takot mapalitan, takot masaktan. Kung nararamdaman mo na parang mas nangingibabaw yung takot kaysa appreciation, malamang attachment ang meron ka, hindi love. Tanong ko sa'yo. Kaya mo bang maging masaya mag-isa? O parang kulang ang mundo kapag wala siya? Kung oo, malamang hindi ka in love. Attached ka. Kasi ang tunay na pagmamahal ay nagdadagdag ng saya sa buhay mo. Pero hindi siya dapat maging source ng buong pagkatao mo. At yan ang second sign na pag-uusapan natin ngayon. Kung umaasa ka sa kanya para lang maging masaya, attached ka, hindi in love. Isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ng mga tao sa relationships ay yung paglalagay ng happiness responsibility sa partner nila. Kung wala siya, hindi ako buo. Kung hindi niya ako kinakausap, wala na akong gana. Kung hindi niya ako mahal, wala akong silbi. Sounds romantic? Parang pang teleserye? Pero sa totoo lang, delikado. Kasi ibig sabihin nun, binigay mo yung control ng happiness mo sa isang taong hindi mo hawak. Sabi ng mga Stoics, the chief task in life is simply this, to identify and separate matters so that I can say clearly to myself which are externals not under my control, and which have to do with the choices I actually control. Translation, kapag nakadepende ang happiness mo sa iba, binigay mo na yung power mo. Isipin mo ganito, may araw na busy siya sa work, hindi kanya ma-replyan. Anong mararamdaman mo? Depressed agad. May araw na hindi siya sweet o hindi kanya natawagan. Feeling mo may mali agad. May araw na gusto niyang magpahinga mag-isa. Ikaw, parang binagsakan ng langit at lupa. Kapatid, tanungin kita, totoo bang love yon o baka addiction? Ang totoo, parang addict lang tayo minsan sa presence ng tao. Ginagawa nating drug yung atensyon niya. Kaya pag nawala kahit saglit, parang nagwi-withdrawal tayo. At alam mo ang pinaka-dangerous? Kapag naging ganito ka, you stop being you. Nawawala yung sarili mong identity kasi ang buong happiness mo nakabuilt sa kanya. Hindi na healthy relationship yon, dependency na siya. Para yung isang puno na hindi tumutubo ng mag-isa, kundi nakaasa sa ibang puno para mabuhay. Ang tawag doon, parasitic. At kung totoo ang pagmamahal, hindi ka magiging parasite. Sign number 2, you depend on them for your happiness. Kapag ang source ng happiness mo ay ibang tao, sign na attached ka lang. Ang Stoics tinuturo, happiness comes from virtue at inner freedom, hindi sa external things. Ang partner mo, bonus siya sa happiness mo, hindi siya yung buong kabuuan. Example 1, love. Masaya ako kasama ka pero masaya pa rin ako mag-isa. Attachment, hindi ko kaya kung wala ka. Example 2, love. Salamat at dumagdag ka sa saya ng buhay ko.
Attachment. Kung aalis ka, wala nang saysay ang buhay ko. See the difference? Ang isa, nagbibigay ng freedom. Ang isa, nagbibigay ng tanikala. May isang stoic practice na sobrang helpful dito. Premeditatio malorum o premeditation of evils. Ibig sabihin, imagine mo na pwedeng mawala siya. Hindi dahil gusto mong mawala, kundi para ma-remind ka na nothing is permanent. Kapag sanay ka sa ganitong mindset, hindi ka mabubulag ng attachment. Kasi alam mo na, pwede akong maging masaya with or without them. Pero pinili kong mahalin sila habang nandito sila. That's real love. Yun yung free, hindi yung nakakadena. Halimbawa, isipin mo yung isang guy na sobrang dependent sa girlfriend niya. Lahat ng oras niya binigay sa kanya. Wala nang kaibigan, wala nang sariling hobby, wala nang sariling identity. Dumating yung araw na iniwan siya ng girlfriend niya. Anong nangyari? Para siyang walang sariling mundo. Ngayon compare mo sa isang taong may sariling pagkatao, may goals, may peace of mind, tapos may partner siya. Kapag umalis yung partner masakit, oo, pero hindi siya mawawala. Bakit? Kasi buo na siya bago pa dumating yung partner. Yun ang stoic love. Gusto mo ba ng prangkang tanong? Kapag seloso ka ba o selosa, ibig bang sabihin mas mahal mo siya? Hindi. Ang totoo, mas malamang attached ka lang. Kasi sabi nga ng mga Stoics, what upsets us is not things themselves, but our judgment about them. At ang selos, kadalasan hindi galing sa pagmamahal. Galing yan sa attachment, fear at insecurity. Ngayon, pag-uusapan natin ang third sign na attached ka, hindi in love, at ito yung jealousy. Selos, isa sa pinaka-controversial na topic sa love. May mga taong naniniwala na ang selos daw, sign ng pagmamahal. Kung hindi ka nagsiselos, baka hindi mo ako mahal. Normal lang magselos kasi mahal kita. Pero kapatid, tanungin natin, totoo ba? Kung iisipin mo ng malalim, ang jealousy ay hindi produkto ng love. Kasi ang love ay selfless, pero ang jealousy ay self-centered. Stoic perspective. Love is about wanting the good of the other, even if it doesn't serve you. Pero jealousy? Jealousy is about you. Yung takot mong mawalan, takot mong mapalitan, takot mong hindi ikaw ang piliin. Isipin mo itong scenario. Nakita mong nag-react siya sa picture ng opposite sex. Automatic, nagsimula ka ng gumawa ng assumptions. Nakita mong may ka-text siya. Kahit wala pang explanation, umiinit na ulo mo. Lumabas siya with friends. Hindi ka sinama. Feeling mo may mali agad. Ang nakakatawa dito, wala pa namang masamang nangyayari. Pero yung utak mo, nagpa-party na ng assumptions. At dito pumapasok ang pain. Hindi ka makatulog, overthinking. Hindi ka mapakali, checking phone, stalking social media. Hindi ka na productive. Kasi lahat ng energy mo, nakafocus sa baka may ginagawa siya. Kapatid, tanungin kita, mahal mo ba siya talaga? O mahal mo lang yung idea na dapat ikaw lang ang mundo niya? Kung honest tayo, selos is more about control than love. Gusto mong ikaw lang kasi natatakot kang mawalan. At yan, kapatid, ay sign ng attachment. Sign number 3, jealousy. So attachment, not love. Kapag tunay na in love ka, hindi ka driven ng selos. Hindi ibig sabihin hindi ka makakaramdam, pero hindi ito nagiging controlling force ng actions mo. Stoic wisdom. The Stoics believed in focusing only on what is within your control. Hawak mo ba yung actions ng partner mo? Hindi. Hawak mo ba yung perception mo at response mo? Oo. Kaya kung naiinggit ka, nagseselos ka, or nagagalit ka sa mga bagay na wala ka namang control, sino ang talo? Ikaw. Halimbawa, attachment mindset. Dapat ako lang ang iniisip niya. Kapag tumingin siya sa iba, ibig sabihin wala na siyang love. Stoic love mindset. Hindi ko kontrolado ang mata niya, pero kontrolado ko kung paano ako magre-respond. At kung mahal niya ako, kusang babalik ang focus niya sa akin. Kung hindi, then that's not real love to begin with. Boom! Kita mo ang difference? Let me tell you a quick story. Si Marco sobrang seloso. Lahat ng galaw ng girlfriend niya, binabantayan. Saan ka pupunta? Sino kasama mo? Anong oras uuwi ka? Kapag hindi nag-update ng 1 minuto, magagalit na agad. Anong nangyari? Naging suffocating ang relationship. Nawalan ng trust. Instead of love, puro fear and control ang pinairal. Dumating yung point na yung girlfriend niya, hindi na siya masaya. Kasi hindi na pagmamahal ang nararamdaman, kundi pagiging prisoner. At sa huli, iniwan siya. Now compare kay Daniel. Hindi siya seloso, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil may tiwala siya. Alam niyang hindi niya hawak ang bawat kilos ng partner niya. Ang hawak niya, yung sarili niya. Kaya naging mas free yung partner niya, mas na-appreciate siya, at mas tumagal yung relationship. See? Ang selos, kung hindi makontrol, magwawasak ng relationship. Pero ang stoic detachment at trust, magpapatibay. Stoic practice to overcome jealousy.
1. Shift your focus inward. Kapag nagseselos ka, tanungin, may control ba ako dito? Kung wala, let go. 2. Negative visualization. Imagine worst case, baka talaga mawala siya. Masakit? Oo. Pero kung tanggap mo na possible yon, hindi ka mabibiyak ng sobra. 3. Build your own life. The more fulfilled ka sa sarili mo, the less threatened ka. Kung may hobbies ka, goals, purpose, hindi ka maghahang sa leeg ng partner mo. Kapatid, jealousy is not proof of love. Jealousy is proof of fear. Fear of loss. Fear of being replaced. Fear of not being enough. Pero sabi nga ng Stoics, we are disturbed not by what happens, but by our view of what happens. So kung gusto mo ng Stoic love, a love that frees, not chains, kailangan mong i-let go yung attachment disguised as jealousy. Kapag lagi mong sinasabi sa partner mo na, ginagawa ko lang to kasi mahal kita, sigurado ka ba na care yon or control? Kasi minsan, pinapagalitan natin yung mahal natin, pinipigilan, pinapakialaman, at ang tawag natin doon, pagmamahal. Pero sabi ng mga Stoics, love respects freedom. Kaya kung ang pag-aalaga mo ay may halong panghihimasok at manipulation, kapatid, baka hindi love yan, kundi attachment disguised as care. Maraming tao ang nahuhulog dito. Pinapagalitan kita kasi para sa ikabubuti mo. Pinagbawalan kitang lumabas kasi baka may mangyaring masama. Gusto kong alam lahat ng ginagawa mo kasi mahal kita. Sounds like care, di ba? Pero sa ilalim nito, minsan hindi talaga care, control siya. At kapag ang pagmamahal mo ay naging control, hindi na siya love. Attachment na siya. Takot ka lang na mawala ng hawak sa partner mo. Sa Stoic philosophy, one of the highest values is freedom of the soul. Ang tunay na love, nagbibigay ng kalayaan. Hindi yung ikinukulong, hindi yung pinipilit. Isipin mo ito, may partner kang gustong makipagkita sa mga kaibigan. Ang sagot mo? Bakit ka pa makikipagkita? Ako na lang dapat kasama mo. May partner kang gustong mag-pursue ng career. Ang sagot mo? Bakit ka pa magpo-focus sa career? Andito naman ako. May partner kang may sariling hobbies. Ang sagot mo? Hindi mo na ako mahal kasi inuuna mo yan. Kung tutuusin, wala namang masama sa care. Pero kapag naging limitasyon na siya, kapag ikaw na yung nagdidictate kung anong dapat at hindi dapat gawin ng partner mo, hindi na siya care. Control na. At anong nangyayari kapag kontrolado ang isang tao? Dalawa lang ang pwedeng mangyari. 1. Magrebelde siya at lalayo. 2. Magstay siya pero unti-unting mawawala yung sarili niya. Either way, hindi healthy relationship yon. Sign number 4. You confuse control with care. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya i-micromanage. Kasi alam mo na ang love ay hindi tungkol sa pagdidikta ng buhay niya, kundi sa pag-support sa kanya to grow freely. Example, attachment disguised as care. Ayoko kang sumama sa kanila, baka mapahamak ka. Translation, ayoko kasi hindi ko makokontrol yung environment mo. Real love with Stoic mindset. Sige, ingat ka, enjoy, andito lang ako kapag kailangan mo. Translation, hindi ko hawak lahat, pero may tiwala ako sa'yo at alam kong kaya mong mag-handle ng sarili mo. The Stoics teach us na ang tao ay may sariling agency, sariling will. Kapag inalis mo yun sa partner mo, hindi na siya partner, prisoner na siya. Halimbawa, may kilala akong couple, si Anna at si Mark. Si Anna, sobrang protective. Lahat ng galaw ni Mark, gusto niyang malaman. Ayaw niyang may ibang kausap. Ayaw niyang lumabas mag-isa. Ayaw niyang may sariling hobbies. Sabi ni Anna, ginagawa ko lang naman to kasi love kita. Ayokong mawala ka. Pero ang nararamdaman ni Mark, pagkakulong. Unti-unting nawala yung individuality niya. Hindi na siya makapagdesisyon ng mag-isa. Hindi na siya masaya. At dumating yung time na hindi na kinaya ni Mark. Iniwan niya si Anna. Now compare kay Carla at Leo. Si Carla, supportive. Kahit may sariling mundo si Leo, trabaho, hobbies, barkada, never siyang naging hadlang. Ang lagi niyang sinasabi, go lang, I support you. Basta alam mong andito ako. Anong nangyari? Mas naging close sila. Mas naging strong yung bond. Bakit? Kasi walang control, may freedom. At dahil may freedom, may respect. At dahil may respect, may trust. Stoic practice, detachment from control. The Stoics have a concept called dichotomy of control. Ano ang kontrolado mo? Ang sarili mong thoughts, decisions, and reactions. Ano ang hindi mo kontrolado? Ang choices ng ibang tao. Yes, kasama na ang partner mo. Kapag naintindihan mo ito, hindi mo naiisipin na kailangan kong kontrolin siya para safe. Ang mindset mo magiging, hindi ko kontrolado lahat ng choices niya.
pero kontrolado ko kung paano ako magmahal ng may freedom at trust. That's love, not attachment. Kapatid, baka iniisip mo, paano kung magkamali siya? Paano kung masaktan siya? Ito ang sagot ng Stoics. Do not seek for events to happen as you wish, but wish for events to happen as they do, and your life will go smoothly. Meaning, hindi trabaho mo na pigilan lahat ng pain ng partner mo. Hindi yun pagmamahal. Kasi minsan, kailangan nilang maranasan ang mistakes to grow. Ang role mo, support, not control. Kung tunay mong mahal ang isang tao, hindi mo sila gagawing robot na program sa gusto mo. Bibigyan mo sila ng kalayaan, kasi love is about choosing each other freely, not being forced to stay. Kung napansin mong minsan, yung tinatawag mong pag-aalaga ay nagiging control, kapatid, check mo ulit. Kasi love respects freedom pero attachment manipulates. At sa huli, ang freedom ang magtatagal, hindi ang kulungan. Kung mawawala siya bukas, kaya mo ba? Kung biglang dumating ang araw na hindi na siya parte ng buhay mo, buo ka pa rin ba? O guguho ang mundo mo? Kapag hindi mo na ma-imagine ang sarili mo nang wala ang isang tao, kapatid, baka hindi yan love. Baka attachment yan. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinakamalaking sign na attached ka lang, hindi in love. Lahat tayo, at some point, dumaan sa ganitong mindset. Ikaw ang buhay ko. Kung mawawala ka, wala nang saysay ang mundo. Ikaw ang reason bakit ako nabubuhay. At first glance, parang sobrang romantic, parang pang-movie. Pero kung titingnan mo through the lens of stoicism, delikado. Kasi ibig sabihin nun, binigay mo na ang buong identity mo sa isang tao. At kung umalis siya, kasama niyang mawawala ang buong pagkatao mo. Sa Stoic wisdom, no person has the power to make us happy or miserable unless we give them that power. At kung yung buong kaligayahan mo ay nakadepende sa isang tao, you're setting yourself up for destruction. Isipin mo ito, araw-araw kang paranoid kasi iniisip mo, paano kung iwan niya ako? Hindi ka makapag-focus sa work kasi lahat ng energy mo nakasentro lang sa kanya. Nawalan ka ng hobbies, nawalan ka ng sariling mundo, kasi siya na lang yung mundo mo. Kapatid, ang tawag dito ay emotional slavery. At ito ang masakit. Hindi ito love. Kasi ang love ay about giving, respecting, at growing together. Pero ang attachment disguised as love? Fear, dependency, insecurity. Worst case, dumating yung araw na talagang mawala siya. At dahil binuo mo yung identity mo sa kanya, parang wala nang natira sa'yo. Para kang basag na baso na hindi na mabubuo ulit. Sign number 5, you can't imagine life without them. Kapag hindi mo kayang mabuhay nang wala siya, sign yan ng attachment. Ang tunay na love, kaya mong mahalin ang isang tao nang hindi nawawala yung sarili mo. Example, attachment, kung mawawala ka tapos na rin ako. Stoic love. Kung nandito ka, masaya ako. Kung aalis ka, masakit. Pero buo pa rin ako. Because my happiness and identity do not depend on you. Ito ang essence ng Stoic teaching, detachment. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Hindi ibig sabihin na hindi ka masasaktan kung umalis siya. Ang ibig sabihin lang, alam mo na ang tao ay hindi mo pagmamay-ari. Wala kang permanent hold sa kahit sino. Kaya ang Stoic love is not about clinging. It's about appreciating. Thank you for being here. I'm grateful for the moments we share. Kung dumating ang araw na maghiwalay tayo, dadalhin ko pa rin yung gratitude. Meron akong ikukwento. Si James at si Liza sobrang in love. At least, yun ang tingin nila. Araw-araw magkasama, araw-araw magka-text, halos wala ng sariling buhay. Si James sinabi kay Liza, "Ikaw ang mundo ko. Kapag iniwan mo ako, wala na rin ako." Nung una, parang sweet. Pero dumating yung araw na nagbago ang feelings ni Liza. She needed space. She needed growth. Iniwan niya si James. Anong nangyari? Si James gumuho. Nawalan ng gana sa lahat. Nawalan ng identity. Nawalan ng purpose. Kasi inalis niya ang sarili niya sa equation at ginawa niyang si Liza ang buong formula ng buhay niya. Ngayon, compare mo kay Marco. May girlfriend din siya, deeply in love, pero may sariling goals, sariling hobbies, sariling identity. Kapag magkasama sila ng girlfriend niya, masaya. Kapag hindi sila magkasama, buo pa rin siya. Dumating yung araw na kailangan nilang maghiwalay for personal reasons. Nasaktan si Marco, oo, pero hindi siya nawasak. Kasi buo siya bago pa siya magmahal. Yun ang Stoic love, pain without destruction. Stoic practice, how to love without attachment. 1. Remember impermanence. Lahat ng tao, lahat ng bagay,
temporary. Kahit ang mga taong pinakamamahal natin, pwedeng mawala. Hindi para matakot ka, kundi para mas i-value mo sila habang nandito sila. 2. Gratitude over possession. Huwag mong isipin na akin siya. Isipin mo na blessing siya sa journey ko. 3. Identity before relationship. Build yourself. Kasi kapag buo ka, hindi mo kailangan gawing oxygen ang partner mo. Siya ay bonus, hindi life support. Kapatid, ito ang pinakamasakit pero pinaka-liberating na truth. Walang permanent sa mundo. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, pwedeng magbago ang panahon, pwedeng mawala sila. Pero dito rin papasok ang power ng stoic mindset. Dahil kapag natutunan mong mahalin ng may freedom, hindi ka magiging alipin ng takot. You can say, mahal kita, pero hindi ako alipin ng takot na mawala ka. Pinili kitang mahalin, pero buo pa rin ako kung sakaling hindi mo ako piliin. That, kapatid, is not attachment. That's love. Kung natutunan mo sa series na ito na minsan pala, hindi love kundi attachment lang ang nararamdaman natin, congratulations. Kasi awareness is the first step to true love. Tandaan, love is freedom, attachment is prison. Kung gusto mo pang matuto ng mga stoic lessons tungkol sa love, life, at relationships, make sure to like this video, subscribe, at i-on ang notification bell. At tanong ko sa'yo bago ka umalis, ikaw ba, kaya mo bang mabuhay nang wala siya? Drop your honest answer sa comments. Kung nakarelate ka sa video na to, comment mo sa baba, hindi ko na ipipilit. Salamat sa panunood.